At dahil may nadaanan akong fresh na galunggong kanina sa market, bumili po ako dahil naisipan kong gumawa ulit ng tinapa, homemade tinapa. Ayan, dahil napakamahal ng tinapa dito sa Hong Kong. So, ni-running water ko lamang po siya dyan ng medyo matagal-tagal. And then, nilinis ko. Pero hindi ko na po inalis yung kanyang bituka dahil press naman. At para hindi naman po siya magmukhang payat. So, dito po, naglalagay po ako ng asin, katamtamang asin. Tansyahin nyo na lamang po kung gaano kadaming asin yung ilalagay nyo na pambabad sa galunggong. Ibabrine po natin siya. Ibababad ng, ako binabad ko yan ng magdamag, overnight na pagbababad. Kasi nung minsan yung gumawa ako, ilang oras ko lang siyang binabad at hindi po siya masyadong kumapit yung kanyang alat. So, overnight ko po siyang ibababad nito. Ilalagay po natin siya sa rep para hindi po siya masira. So, ayan po, tatakpan ko siya and kinabukasan, ito na po siya. Ayan. So, binanlawan ko lang siya ng isang beses and dito po nagpakulo na po ako ng tubig at i-steam po natin siya ng 10 to 15 minutes. Huwag mo natin siyang i-over-steam dahil magbibitak-bitak po yan pag ma-oversteam po siya at hindi po maganda pag may mga bitak-bitak, masisira po. So, ayan po, isinilansan ko na lamang po siya dyan. Tapos, after 15 minutes, ito na po siya. Iahon na po natin at palalamigin muna natin siya bago natin siya pauusukan. Ayan. So, ito na po yung kanyang kinalabasan after steaming. At sa lumang kawali po, gumamit po kayo ng lumang kawali, lumang kaldero, para po hindi mangitim yung inyong gagamitin. Nilalagyan ko lamang po siya dyan ng aluminum foil, tapos maglalagay ako dyan ng asukal, dark brown sugar yung ginamit ko dyan, and then naglagay po ako ng 4 na piraso ng tea. Ayan, kahit na anong tea ang gamitin nyo, pwede. Wag lamang po yung yung pampapayat na tea dahil baka pumayat din naman yung inyong gagawing tinapa. Joke lang, char lang. So ayan, spread lamang po natin siya dyan. Nilagyan ko siya ng konting sesame oil para added aroma lamang po. Nung nakaraan, naglagay ako ng rice. Pero ngayon hindi. And dahil wala po akong atsueti powder, paprika powder na lamang po. Sweet paprika powder na lamang po yung aking ginamit na pampakulay. Ayan, ipapahid lamang po natin siya dyan sa ating isda. Para po kahit papaano magkakulay naman siya. Ayan. Pero mas maganda sana kung may atsueti powder tayo, pero dahil wala, kaya yan na lamang po. And okay naman po siya, maganda naman po siya, magandang kinalabasan. Dahil ang sweet paprika naman po ay ginagamit talaga natin sa mga niluluto nating mga karne, ganon, mga isda. And ito po, papausukan na po natin siya. At kung nanonood ka pa rin hanggang ngayon, kung hindi ka pa po naka-follow, please paki-follow naman po ang aking page, Blends Vlog. And then paki-like and share na rin po, comment down below para po mabalagyan po kita. Ayan. So, after pausukan ng 45 minutes to 1 hour, ito na po siya. Huwag po natin siyang pabayaan para hindi masunog. So, ito po, medyo sunog yung buntot niya dahil lumampas po ako sa 1 hour. Nakalimutan ko dahil may ginagawa po ako. So, maganda naman po ang kanyang kinalabasan. Medyo pinalamig ko muna siya bago ko prinito para matikman natin kung kasing lasa din po siya dun sa mga nabibili natin sa palengke na tinapa. Ayan siya. And maganda po siya. Wow! Ayan, medyo nasunog lang yung kanyang buntot. At ito na po siya. At nilagyan ko siya ng konting palamuti lamang para hindi naman parang napaka-bare na tignan. So, ito na po siya. And ang masasabi ko lang, masarap naman po talaga siya.